Shabbat shalom mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kaming ah, ah, share ng inyong salita, ng inyong parsha, Shemini, parsha Shemini, o pangwalo. Panginoon, nawa ipagpalain ninyo inyong salita na ito'y makarating sa mga pusong uhaw na nagsasaliksik ng inyong katotohanan. Nawa, Panginoon, ay pagpalain ninyo ang inyong ministeryo na ah, patuloy na maihayag ang inyong salita ah, ng walang pagpipigil o mga pag-aalinlangan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa opportunity na kami po ay lingkod sa inyo. Nawa, binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. So, ang parsya po natin ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ay patungkol sa Shimini, Baikra, o yung tinawag. Ah, Yan yung Leviticus na alam natin, at covering Leviticus chapter 9 verse 1 hanggang Leviticus chapter 11 verses 47. No? Maraming topic ito rito at pag-uusapan natin ang dalawa sa pinaka-popular o at the same time controversial na topic dito ay yung pagkamatay ni Nadab and Abihu. Ito yung unang ang panganay at pangalawang anak ni Aaron na kung saan sila ang parang ah, next kay Aaron sa kanilang tatay. Sila, itong dalawang ito, actually nakita nila ang image ng Panginoon, ano? Narinig nilang boses. Sila yung talagang kasakasama ni Aaron. Uh, Ngunit sila ay pinatay ng Panginoon dahil sa gumawa sila ng bagay na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Isang klaseng offering na hindi dapat nilang ginawa. At sila nga po ay tinuluyan ng Panginoon para maging leksyon sa mga tao, para hindi gawing parang kung ano lang gustong gawin sa ministeryo. Yan yung isa. Pangalawa yung food commandments, so yung batas ng kashrut o kosher. Pag-uusapan din natin yan. Ano? So, anyway, ang mga ibang topic dito ay makikita natin sa parsya na to ay yung mga sacrifices sa ordination, ano? At yung mga tao, yung apoy na galing sa Panginoon, yung mga kautusan regarding sa meal offering. Kung natatandaan natin, ang meal offering, ang symbolism nito ay dinidedicate natin ang buhay natin sa Panginoon, sa buhay na um, yung life of generosity o yung mapagbigay, ano. So, may mga commandments kung paano gawin yon. Tapos, pinakita rin dito na kung gaano ka banal ang mga sacrifice, ano. At of course, yung dietary commandments o yung mga pagkain, yung mga clean and unclean o yung malinis sa hindi dapat kainin, ano. Tapos yung mga iba-ibang batas patungkol sa pagiging pure, no? Yung mga hindi dapat gawin. So pag-uusapan natin yan. No? Ngayon, ang Shimini, ang ibig sabihin nito ay walo o pangwalo. No? At ito'y kikita natin sa parsya, ito'y isa sa pangatlong salita na naiiba. No? At ito'y pang 26 na weekly Torah portion. Halos kalahati na tayo, no? Sa sa Jewish cycle reading, ng Vayikra. At dito, no, bakit 10, ano? Bakit 8? Kasi well, for one, yun ang unang salita na kakaiba na matatagpuan sa third part ng verse 9, chapter 9.
Pero ang walo, ang number 8 ay meron siyang significance sa Hebrew numerology, no? Ito ay ibig sabihin na ito new beginning actually, no? Parang panibagong pasimulang muli, no? Pero ang Bible marami ring maski sa New Testament o sa Brit Kadashah, Newer Covenant, maraming mga bagay-bagay na nagpapatungkol sa number 8. Unang-una, sa Luke chapter 1 verse 59, ito yung sinabi na ah, yung pagkatuli ni John, no? Ah, ito'y pangwalong araw from Passover. Kasi pinanganak si John the Baptist ng Passover, no? At si ayon sa commandment ng Panginoon, ang pangwalong araw ng pagkapanganak ng isang lalaki, dapat tuliin siya. So nagkataon ito na pang-pitong araw ng ah, Feast of Unleavened Bread, or technically pang-walong araw mula sa Passover, no? Kung matatanda natin, nabanggit ko ang mga tinatawag na high day. Ito yung mga yearly Sabbath, no? Kasi pag sinabing Sabbath, hindi lang po ito yung Saturday o seventh day, no? Meron ding may pitong special Sabbath o high day na yearly sinaselebrate. Unang-una yung first day of Feast of Unleavened Bread. So Nisan 15, no? So yan yung one day after ng Passover. Kasi ang Passover later on, kinukonsider na nila as the first day, no? Tapos, or day of preparation actually yon. Pero actually, yun ay Passover. Tapos yung day is yung first day ng Feast of Unleavened Bread. Tapos yung pang seventh day is another special holy day. Special Sabbath yan. Tapos ang pangatlo ay yung Feast of Pentecost. Special Sabbath din yan. Yung pang-apat, yung Yom Teruah o Feast of Trumpet o Rosh Hashanah. Yan naman is 7th of Tishri. No? The first month of the first day of the seventh month o first of Tishri. No? So yan yung pang-apat na special Sabbath or high day. Panlima is yung Yom Kippur, Day of Atonement, the 10th of Tishri. Tapos yung pang-anim ay yung first day ng Feast of Tabernacle, which is 15th of Tishri. Tsaka yung pang-8th day, which is Shemini Atzeret. No? Kaya may Shemini. So pang-8. So bali 7 ang special yearly Sabbaths. No? So anyway, yung another indication ng number 8 ay yung circumcision mismo ni Yeshua, which is sa Sukkot ito, no? Ito yung Shemini Atzeret, no? Luke 2:21, tapos yung sa Luke 9:28, kinuha ni Yeshua si Peter, James, and John sa Transfiguration, which is Sukkot, no? At Acts 7:8 ay circumcision din ni Isaac, no? Na kung saan circumcised siya on the 8th day. Tapos sa Acts 9:33, si Aeneas na may sakit for 8 years, gumaling. So yan po, no? Si Paul mismo, sa Philippians 3:5, sabi niya, sinircumcise siya on the 8th day, no? So parang new beginning yan, no? Ang 1 Peter 3:20, ang number ng family ni Noah na naligtas ay 8. So si Noah, ang asawa niya, yung 3 niyang anak at kanilang mga asawa. So 8 sila, no? Tapos yun sa 2 Peter chapter 2 verse 5, si Noah ang pang-8 tao mula kay Adam. So pang-8 generation si Noah from Adam.
At si Noah po ay hindi niya inabutan si Adam. Namatay na si Adam nung pinanganak si Noah, no? Sa Revelation 21:20, si Beryl ang pangwalong stone. At ito ay nagsisignify ng katawan ng anak ng tao. Body of Son of Man is like a beryl ayon sa Daniel chapter 10 verse 6, no? Ngayon sa John chapter 20 verse 26, pinakita ni Yeshua ang sarili niya sa mga disciples niya after 8 days, no? So yan ang mga common na nakita natin na may significance, no? So anyway, pag-usapan natin dito ang mga items sa um, uh, Leviticus chapter 9 verse 1 to 16, no? Sabi dito, makalipas ng yung pangwalong araw ng seremonya sana kasi 7 days ang ceremony talaga nila na sila lang. Pang 8th day, present na sila, no? So, inordain ng mga priests, kinonsecrate ang temple, at inutusan ni Moses si Aaron na i-assemble na yung mga isa-sacrifice. Yung calf, yung ram, yung kid of a goat, yung lamb, yung bull, ah, saka yung meal offering. Ano. So yan ang mga inaano nila. Ngayon, ayon sa sacrifices dito na binanggit sa Bible, dito sa parsya na to, merong 8 na offerings din, no? So hindi po siya nagkataon lang, kundi talagang ito'y sinadya ng Panginoon na may mga significance ang mga bagay-bagay, no? Una, sa verse 2, may young bull as a sin offering. Kung maalala natin ang sin offering, ito ay para sa mga kasalanan na hindi natin sinasadya o hindi natin alam, no? So, o mga nagawa natin na hindi natin dapat gawin, pero not necessarily na a complete violation sa Torah, no? Ito yung ought not to do. Ito yung parang hindi tayo 100%, hindi specifically na nakalagay talaga na ah, na bawal, pero hindi dapat gawin. For example, um, ah, mga halimbawa nito, no? Ah, yung pagsisigarilyo, kunwari na lang. Wala naman nakalagay sa Torah na bawal, di ba? Pero hindi natin dapat gawin. So, yan yung mga things uh, ought not to do o yung mga hindi natin dapat gawin. Diba? Ganun, ano? Halimbawa, yung pagsusugal. No? Wala rin sa Torah yan. So, ibig ba sabihin, hindi siya kasalanan. No? Ito ay mga hindi natin dapat gawin. No? So, pag na-realize natin na hindi natin dapat gawin, ito yung sin offering, no? Ang sin offering, ito yung sacrifice na para sa mga hindi natin sinasadya. Kaya nga ang Panginoong Yeshua, sabi ni Apostol Pablo, siya ang ating sin offering. Ang 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 offering natin uh, through Yeshua ay yung mga bagay na hindi natin sinadya, hindi natin alam. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, nung bago siya namatay sa krus, sabi niya, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So ito'y regarding sa sin offering. Yung trespass offering, yan yung um, talagang sinadya mo, no? Na hindi mo dapat gawin. Kaya may restitution, no? Um, yung burnt offering, yun yung pangalawa, ram burnt offering para kay Aaron ito. Ang burnt offering, ito ay para sa um, ang ibig sabihin nito ay dinededicate natin ang buhay natin sa Panginoon, no? So burnt offering, yung buong buhay natin. Kaya sa burnt offering, kung mabasahin natin ang parsya na ini-encourage ko mga kapatiran na basahin natin ito, no? Um,
yung parsha ngayon ay Leviticus chapter 9 verse 1 hanggang Leviticus chapter 11 verse 47. Pero yung mga ah, ibang yung first five chapters ay patungkol ito sa mga sacrifices, ano? Yung ngayon, ang burnt offering po ay may mga certain things na ah, ginagawa ron. Una, yung blood, no? Pinapaagos sa altar 'yon. Pangalawa, yung mga yung mga entrails, yung laman loob, no? Ay binoburn 'yon. Yun talaga completely burned yun, ano. Tapos yung fat ng animal, binoburn din siya. Hindi na daw natin dapat kainin ito, no? Kasi sabi ng Panginoon, the fat is mine, sa the Lord, sabi niya. Tapos yung the rest ng ano ng ram ay niro-roast o iniihaw doon sa altar, no? Tapos may portion doon kukunin ng priest, no? Kakainin nila. Ang iba, the rest, kakainin nung nag-offer kasama ang pamilya niya before the Lord, no? Kakainin nila sa harap ng Panginoon. Pati binibigay rin nila yung mga ibang nangangailangan. So, part ng offering, iyan yun, ano? So, anong mga significance ito? Yung mga yung blood natin daw ay dapat ibigay natin sa Panginoon, ano? Kumbaga, kasi ang life is in the blood, no? Ino-offer natin to sa altar sa Panginoon. So, um, sa Revelation chapter 6, sa seal number 5, no? Maraming mga kapatiran na patay na sila. Ando doon sila sa ilalim ng altar. At umiiyak sila, nagpe-pray sila sa Panginoon, humihingi sila ng justice, no? Sabi ng Panginoon, antay-antay lang hanggang yung mga brethren niyo, mga kapatid niyo, ay magaya din sa inyo para kumpleto kayo. Tapos binigyan sila ng mga damit na white raiment, no? So, buhay, no? Buhay natin, ibibigay natin sa Panginoon as an offering. Tapos yung mga entrails naman, yung mga laman loob, binoburn din yun. Ibig sabihin, i-dedicate natin yun sa Panginoon. Buong buhay natin, buong puso, buong kaluluwa, buong isip. So, buong buo yan. Tapos yung fat naman, binoburn din yun as an offering sa Panginoon. Ito po yung mga kayamanan natin, mga ari-arian natin, mga kung anong meron tayo. Um, Tapos yung tayo mismo ay offering pa rin sa Panginoon na gagamitin ng mga tao, no? So yung ating services, no? So, yan yon, burnt offering. Tapos may kid of the goat, yung maliit na bata pa na goat for sin offering naman ng Israel, ano? Tapos may maliit na baka, calf, na burnt offering 1 year old. Tapos another lamb, maliit naman na tupa para sa burnt offering, 1 year old. Tapos isang bull for peace offering. Ang peace offering po ay ito ay optional, no? Hindi po siya required, pero kapag binigay natin to dapat buong puso. Ang ano naman ito is to have peace with God and men, no? Yung living a life of peace, no? So bull tsaka ram. Ang bull po, iyan po ang leader mga flock, no? Ah, leader ng mga animals, mga baka. Ang ram ganun din, lalaking ano yan, leader naman ng mga sheep. Kaya technically, mga leaders ito, no. Tapos yung mga bata pa naman, mga lamb, calf, saka kid, uh, offering din sila. So pare-pareho lahat, ano. At bawat isa ay nagre-represent ito ng mga tao, mga leaders and yung mga members, no. Ang grain offering naman, ito ay ito yung pangwalo, grain offering mixed with oil. Ito naman ay
offering for life that is dedicated to generosity. So, again, ang mga believers ay inahalin tulad din sa mga grain. No? Maraming beses yan. Maski ang Panginoong Yeshua, sabi niya, um, the harvest is plentiful, but the workers are few. So, kasi tinitingnan niya yung mga pananim ng mga grains. No? So, ready na for harvest. Pero wala pang nag-harvest kasi nga kukunti ang mga nag-harvest. No? So, ano bang mga significance nito? No? Ito ay, of course, offering sa Panginoon at para ang Panginoon ay magpakita siya sa kanyang mga tao. Kapag ang mga tao niya hindi nag, sumusunod, eh bakit naman pupunta ang Panginoon? Ano? Um, Dito rin, pinapakita natin dito na sorry din tayo talaga sa mga kasalanan natin. Hindi lang yung basta nag, nag-pray to receive lang or whatever. Ano? So, dapat meron din tayong ginagawa. Yun, ano. Ang mga animal sacrifices po mga kapatid, mga kaibigan, ay ito ay requirement. Ito ay binigay ng Panginoon para sundin ng mga tao. Ngunit ngayong walang templo, hindi pwedeng mag-animal sacrifice, no? Pwede tayong kumatay ng animals, ng clean animals para kainin, pero hindi as a animal sacrifice, no? Pero ang importansya kasi nito, um, bagamat itong mga sakripisyo na to ay hindi nakakapagpatawad ng kasalanan. Kasi ang concept po ng sacrificial system, hindi po siya para sa mga kasalanan na sinadya mo, no? Sinadya natin. Ito ay para sa mga kasalanan na hindi sinasadya. So, tsaka pag ginawa mo 'yon, iko-correct mo muna. And then hindi mo nagagawin. And then tsaka ka pala mag-o-offer ng sacrifice. Ganon, ano. Um, Ito'y pinaka parang ano lang ito eh, parang token na pinagsisisihan mo yung pinagsisisihan natin yung ginawa natin, no? So hindi ngayon kung makikita natin sa Hebrews chapter 10 verse 5 to 14, especially sa verse 14, ang nakalagay doon, um, yung one offering ay na perfect, ano, forever para sa mga taong sanctified o ihiniwalay. So hindi ito para sa lahat. Ang offering ng Panginoon na perfect um, ay hindi para sa lahat. Sa katulad ng pagkakakala ng marami kasi misunderstood nila yung John 3:16 na parang sa buong mundo ang nagpakamatay ang Panginoon para sa buong mundo. Ah, pero hindi po ganon. Ang namatay ang Panginoon para sa mga taong hiniwalay na talaga para maging perfect sila, no? So yan yun, no? O tayo. Um, so para maging yung mga sanctified ay magiging perfect, no? So yan ang ano natin. Ah, sa Leviticus chapter 9 verse 17 to 23, makikita natin dito yung mga dinala ni Aaron ng mga sacrifices, ano. So ando doon yung mga nabanggit natin, pati yung blood saka yung fat. So tandaan po natin ang blood hindi dapat kinakain yan, ino-offer yan sa Panginoon sa altar. Ang mga entrails o laman loob hindi rin dapat kainin. Kaya marami tayong mga kapatiran at mga tao na ano ang uric acid, may mga joint problem, mga kasukasuan, ano, dahil sa kumakain nga ng hindi dapat kainin. Tapos yung iba naman, barado ang puso dahil nga kain ng fat. So, hindi dapat, no? So, yan, no? Yan yung mga hindi dapat gawin, yung hindi dapat kainin at mga dapat kainin, ano? Na pertaining sa body parts, no?
Dito, no, sa Leviticus chapter 9 verse 23, nagpakita ang Panginoon sa mga tao dahil sinunod ng mga tao ang kanyang mga utos. So hindi magpapakita ang Panginoon dahil gusto lang niya magpakita o dahil may gusto makakita sa kanya. Siya lang ay nagpapakita kung sumusunod ang mga tao sa kanya. No? Kaya kung gusto natin makita ang glory ng Panginoon sa ating kalagitnaan, eh dapat sundin natin ang kanyang mga commandments. No? Hindi pwedeng hindi. No? Sa Leviticus chapter 9 verse 24 hanggang chapter 10 verse 11, eh dito natin makikita na si Nadab and Abihu ay nag-offer ng strange fire. Ang ibig po sabihin ng strange fire, ito po ay sacrifice na hindi inutos ng Panginoon. So maging careful po tayo sa mga offerings natin or mga uh, services natin sa Panginoon na hindi niya nire-require, yung hindi niya inutos, no? At pag gumawa tayo ng mga bagay na hindi niya inutos, ay baka hindi lang sa hindi tanggapin, baka medyo tamaan pa tayo. So maging careful po tayo diyan, ano? Kaya, kaya nga sabi ni Joshua 1:8, ano? Wag nating dapat wag daw nating mawala sa bibig natin ang mga katagaan ng Torah. Dapat daw ay pag-aralan natin ito araw at gabi at ito'y talagang unawain natin para maging maingat daw tayo sa mga nakasulat doon at para maging ah, successful tayo sa prosperous, ano. So yan, no? Um, so si Nadab and Abihu ay kinonsume by fire. Automatic. No? Kakatakot, ano. Kasi bakit ba ginawa ng Panginoon? Minsan lang naman sila nagkamali. Di ba? Kasi sabi ng Panginoon sa Leviticus 10:3, I will be sanctified in them that come nigh me, and before all the people, I will be glorified. So yung mga gustong lumapit sa Panginoon, dapat ma-sanctify sila. Ibahin siya, no? Hindi pwede yung kung anong gusto natin gawin, gagawin lang natin, ano? Um, may mga certain ordinances sa mga pare, sa temple priest, ano, na hindi nila pwedeng gawin. Huwag nilang uncover ang kanila. Huwag nilang aalisin yung covering sa head, yung head covering nila, no? Or huwag nilang punitin ang kanilang damit, no? So, in essence, ano pang ibig sabihin nito? Una, yung damit, no? Pinag-uusapan natin yan na ito ay form of righteousness natin, ano? Kapag pinunit natin ito, ibig sabihin, nire-rip natin ang ating righteousness. O ito yung kapag binabiolate natin ang commandment ng Panginoon. Eh, delikado, no? At kapag inalis din natin ang covering natin sa head, ay delikado rin. So, sino bang covering natin sa head? Ang Panginoong Yeshua, no? Head covering natin siya. So, pag wala siya sa atin, eh, may kalalagyan tayo, no? At sabi dito sa verse 7, wag daw tayo lalabas sa pinto ng tabernakulo ng congregation, kundi mamamatay. Ito yung para sa mga pare, ito na on duty. In general sense, tayo po ang mga mananampalataya ay um, in essence, tayo ay part ng kingdoms of priest of God, ano? So kapag daw lumabas tayo sa pinto ng tabernakulo, so anong ibig sabihin nito? Kapag tayo sumuway sa utos ng Panginoon, ang pinto, sabi ng Panginoong Yeshua, I am the door. Ah, no? So, siya yung pinto. Ano ba ang tabernakulo? Yan yung kingdom of God, no? Kapag lumabas tayo doon sa congregation, ang maaari tayong mamatay, no? Kasi nakaabang ang ang kalaban, no? Sabi dito,
Sabi ng Panginoong Yeshua, ang devil daw, si Satan daw is like a roaring lion na walang gustong gawin kundi to kill, steal, and destroy. Pumatay, magnakaw, at manira. No? So yan. Ano. Tapos wag din daw tayong inom ng wine or strong drink kapag tayo ay papasok sa tabernakulo. No? So maging maingat tayo kasi delikado. No? So yan ano, yan ang mga ang rason diyan ay dahil nga may anointing oil ang Panginoon sa atin. Ano bang ibig sabihin nito? Kapag ang banal na espiritu ay nasa atin, may anointing tayo ng Panginoon. So maging maingat tayo sa ating mga ginagawa. No? Para daw mabigyan ng diferensya yung mga banal sa mga hindi banal, sa mga malinis sa hindi malinis. Kung parehong-parehong ginagawa natin sa mga nasa labas, and worse, mas mukha pa silang mabuti kasi sa atin, may problema, no? At dito nga sa verse 11, sabi niya, para maturuan daw lahat ng mga anak ni Israel, ng mga kautusan ng Panginoon, na ito'y sinalita ng Panginoon sa pamagitan ni Moses. So, kung mapapansin natin, after that, wala nang namatay na priest eh. Natuto na lahat, lahat natakot. Kaya nga sabi ng Panginoon, the fear of the Lord is beginning of wisdom. Ano? Ngayon, ano ba nangyari kay Adam and Abihu? Impyerno na ba sila? Yan hindi natin alam. Pero baka naman hindi. No? Sila'y pinag-retire lang sa serbisyo ng Panginoon. Ah, kaya maging maingat talaga tayo. No? Um, kaya hindi na rin, o kaya wala na rin namamatay ng mga priest kasi sinusunod na nila lahat ng utos ng Panginoon kay Moses. Leviticus 10:7. Ngayon, sa verses Leviticus 10:12 to 15, may mga instructions patungkol sa meal offering. Ano? At hindi ito basta i-offer lang. Ano? Unang-una, unlike yung ibang mga offerings, na pag nag-offer sila, may portion na babalik sa nagbigay ng offering. Pero ang meal offering, wala na lahat, mawawala na. So, that's one. Pangalawa, dapat ito'y kakainin lang daw natin to sa holy place, no? Tapos, I mean, yung mga priest lang ang pwedeng kumain nito, no? Saka yung mga clean lang, ano? Tapos, pwede rin kainin ng pamilya ng priest. Yan, ano? So, yan. Um, sa Leviticus 10:16 to 20, dito malinaw na sinabi ang ang banal, yung sacredness ng sacrifices dapat ay ito ay i-observe nila, no? So sa dalawang natirang anak ni Aaron, si Eleazar sa si Ithamar, sila na lang yung gumagawa ng mga certain things, ano? So, ng mga utos ng Panginoon. Ngayon, dito sa Leviticus 11, eto na, no? Kasi kaya kung matatanda natin ang Leviticus, ang first 5 chapters tungkol sa sacrifices yan, yung burnt offering, yung sin offering, trespass offering, um, tapos yung peace offering, saka meal offering. No? So, yan yung 5. Ngayon, ang Leviticus 11 naman, mga food commandments. No? Ito yung mga pwede at hindi pwedeng kainin. O mas kilala sila sa mga Jew as dietary law as root, no? Of yung kosher law of kosher, no? Yan, no? So, ano ba mga nakalagay dito? Sa Leviticus 11, no? Yung yung mga animals na pwedeng kainin, for example, sa lupa, yung mga kumakain lang daw ng damo at nakahiwalay yung ano, may split hoof. Yung ang kanilang paa ay parang may sandal. So, naka-split hoof sila, no? Yung katulad ng baka, gano'n, ano? Yung kambing, para silang may takong
pero is naka-split, hindi buo, no? Hindi katulad ng kabayo. Ang kabayo, damo lang din ang kinakain pero walang split hoof. Buo ang kanilang hoof. Yung kanilang parang pinakapaa, no? Ang rabbit, ang mga aso, walang hoof. Meron sila feet or ano. So, ang baboy, although kumakain ng damo, pero kumakain din ng ibang pagkain. Ultimo, patay na kapwa nila kakainin. May split hoof siya, pero lahat na lang kinakain naman niya. So, hindi rin pwedeng kainin yon, ano? So, yun ang palatandaan. Kasi ang Panginoon ang gumawa ng mga animal. So, alam niya, binigyan niya ng palatandaan kung ano mga pwedeng kainin. So, in practicality, ano mga pwede natin kainin? Baka, ah, yung mga goat, yan, no? Yung mga kambing, yung mga tupa, no? Pwedeng kainin yan. Um, sa ibang bansa, may mga iba pang mga klaseng animals na mga bison, mga ganon dito sa Canada, meron ganon. Pero um, pwedeng kainin. Sa Pilipinas, yung kalabaw, kaya lang, alam ko may batas na hindi dapat kainin sa Pilipinas. So, maski pwede sa Bible, inaalaw, pero kung hindi pwedeng ipakain dahil sa pinagbabawal, dahil um, siya ay parang friend ng farmers, no? So hindi pwede kasi national saka ano siya national animal or something. So hindi pwedeng kainin. Um, Marami pa naman pwedeng kainin na iba, no? So yung kumakain ng damo at yung may split hoof, no? Na ano. So baka, yung kambing sa mga ano mga tupa o sheep, no? Yung kabayo hindi pwede, yung camel hindi pwede. Um, yung rabbit, kumakain lang ng damo pero wala naman siyang hoof. So hindi rin siya pwedeng kainin, ano? Um, mga aso, hindi sila kumakain ng damo. From time to time kumakain pero mas marami silang kinakain na hindi damo, no? So yan, hindi pwede yan. Aso, pusa, daga, at lahat na ng animals, ano? Ang difference po ng mga animals na pwedeng kainin at hindi kainin. Ang mga animals po na yan ay merong multiple stomach system for one. Maliban sa damo lang ang kinakain nila, may multiple ano pa sila stomach system katulad ng baka, apat ang ano niyan stomach system. Ang kambing tatlo, ang sheep o tupa tatlo rin. Ganun. Ang manok, dalawa. So yung pabo, dalawa. Duck, no? So pwede yon. Yan mga pwedeng kainin yan. Yung dove, yung kalapate, pwede. No? Um, Tapos may mga ibon na hindi rin pwedeng kainin. No? So, yan. Ngayon, yung isang question yung ano, yung balot, no? Ito maganda pag-usapan natin to. Kasi yung balot, um, clean animal. Itlog siya ng isang clean animal. Ibig sabihin, clean animal din siya, di ba? Duck. Ang duck ay clean animal. Pero yung goose ay hindi, no? Hindi siya kasama. Um, pero yung ano, yung turkey ay clean animal din, no? Um, so, pero ang balot, hindi siya kosher kasi meron na siyang sisiw at meron siyang dugo. Kapag may dugo at kinain mo yon, kinain mo na yung blood nun. Paano mo alisin ang dugo sa balot? So, malabo, di ba? So, antayin mo na lang siyang mabuhay. Tapos, pag, tsaka mo na lang siya katayin, no? Or, siguro yung penoy pwede pa kasi itlog pa siyang totoo eh. Hindi pa, no? So, yung mga ganon. Um, so, sa dagat naman, ang pwede lang kainin yung may fin and scales, may kaliskis at may palikpik, no?
So yung iba, hindi na pwede kahit ano pa yan. Katulad ng pating, merong palikpik pero walang kaliskis. No? Ang hipon may kaliskis pero walang palikpik. O mga ganun. No? So, yun lang mga pwedeng kainin. May palikpik at may kaliskis. Kasi for one, mga vegetarian yan sila. Hindi sila kumakain ng mga dumi. No? Yung, yung mga iba ay sila yung mga cleaner ng dagat. Yung tahong ay ano yan, water filter yan, for example. No? So hindi dapat kainin yan. Yung mga seashells, mga crabs, mga lobster, hindi po dapat kainin yan. Sila po ang tagalinis ng dagat. Ang sabi ng Panginoon, um, yung mga sinisira ang mundo ay parurusahan niya. So, ang mga tao ay dinudumihan nila, sinisira na nila mundo. Tapos yung naglilinis, pinapatay pa, kinakain. So, yun. Ano. Ngayon, for example, itong tahong, kasi ito common ito eh. Kaya maraming nagkakasakit at iba ay namamatay dahil kumakain sila ng tahong at na red tide. No? Kasi ang tahong po, mga kapatid, mga kaibigan, sila po yung nagfi-filter ng water. Um, nakaka sa sa isang araw nakaka-filter sila ng around 50 gallons of water. No? So yung mga dumi-dumi na nasa dagat, kinakain nila yon, pinifilter na para malinis yung dagat. Tapos kakainin naman natin. O di ba? Dati mahilig din ako kumain ng ganyan, pero nung nakita ko na itong salita ng Panginoon, ay hindi pala dapat, no? So, yan yun. No? So, ang mga insekto hindi dapat kainin. Merong isang insekto lang na allowed na kinakain ni John the Baptist, locust. Pero ito ibang klaseng locust ito. At ang pagkakalam ayon sa mga eksperto, sa Israel lang nakikita ito o sa desert. No? So, since wala tayo doon, wag na lang nating ambisyonin kainin yung mga insekto. So, baka magkasakit tayo niyan. No? So, yung kung mapapansin nyo, yung mga hipon, mga crabs, mga lobsters, mga ganun, no? Sila mga crustaceans yan. Yan yung mga insekto ng dagat. Kaya may mga kamukha eh. Ah, katulad ng yung ipis. Yan. May mga may mga may mga ano diyan eh. O kundi naman na ah, mga ah, parang yung octopus parang gagamba ang itsura, no? Mga ganon. Nakaka ano sila. Hindi sila dapat kainin. Marami naman pwedeng kainin. Wag yung mga dahil magkakasakit tayo. Ang masakit po niyan, nagkasakit tayo, tapos sasabihin natin kagustuhan ng Panginoon. Wag ganon. Walang kagustuhan ng Panginoon na magkasakit tayo. Ang kagustuhan ng Panginoon na tayo ay mamuhay ng maayos, no? Um, so, ngayon may mga kadahilanan kung ba't tingin ng mga tao hindi na pwede nang kainin ang mga gano'n, no? Unang-una, alam natin lahat na hindi nagbabago ang salita ng Panginoon. So, ba't magbabago? No? Ang sinasabi nila yung sa Acts chapter 10 verse 9 to 16 na may vision si Peter. Pero hindi po ito patungkol sa pagkain. Patungkol po ito sa tao. In-explain ito kay Peter sa verse 30, sa later verses ng chapter 10. No? Um, sa verse 28 actually, patungkol ito sa wag daw tawaging unclean yung mga nilinis na ng Panginoon, which is yung grupo ni Cornelius, no. Another thing na sinasabi nila, for one, kung maalala natin, hindi sumunod si Peter pero hindi siya nagkasala. As a matter of fact, uh, inexplain pa sa kanya ng Panginoon kung anong gusto niyang sabihin, no? So hindi na bago yan. Hindi naging pwede nang kumain si Peter ng ganyan, ano? Buong buhay ni Peter hanggang siya ay mamartir, hindi siya kumakain ng ganon. Pangalawa, yung sanabi daw ni Jesus o ni Yeshua na
hindi declare na raw niya all foods are clean sa Mark chapter 7 verse 19. Pero ito po dinagdag lang, no? Kahit ang King James, yung mga ibang mga older translation ng Bible, walang ganyan. So dinagdag lang ito, commentary ito, um, sa isang manuscript, no? Tapos sinama na nila. Sa 1 Timothy 4:3-5 daw, lahat daw ng pagkain ay pwedeng malinis sa pamagitan ng panalangin. Hindi po si Paul ang pwedeng mag-change sa salita ng Panginoon. Saka pertaining ito sa food, hindi sa hindi food, hindi sa non-food, ano. So yan ang isang ano. So ibig sabihin ito yung mga na-defile na clean food. Ibig sabihin na normally ang defilement yung mga food sacrifice to idol. Halimbawa, since wala na nga silang makain na iba dahil lahat na naihandog na sa mga Diyos-Diyosan, um, sabi ni Paul, pwedeng ma, ma, sa pamagitan ng panalangin, pwede ring ano, tawag dito, ma-cleanse, no? So, yan, ano. Pero kung ma-avoid mo, mas maganda pa, bakit mo naman ipipilit yung pagkain na dinedicate sa idol, no? Huwag po natin gagawin yon. Tapos sa Romans 14:2 daw, ang mga strong believers daw, they can eat everything. Ang mga weak believers daw, vegetables lang. Pero again, pertaining ito sa eating animals food sacrificed to idols or not. So, yun, ano. Yung inutos daw ng Panginoon kay Noah na kainin lahat ng gumagalaw na hayop, no? Genesis 9:3. Sa earlier, Genesis chapter 7, sinabi na ng Panginoon na may clean and unclean, no? So, kung hindi nagbabago salita ng Panginoon, bago ang Genesis 9:3, bago yung flood, may clean and unclean. Kung sabihin na natin kunwari, totoo nga ito na pinabago ng Panginoon na pwede nang kainin ulit, o di nagbago na naman. Di ba? So from may clean and unclean to walang clean and unclean after the flood. Pagdating kay Moses, meron na namang clean and unclean. Pagdating ng New Testament, wala na namang clean and unclean. Ano ba talaga? So, hindi po ganun, ano? Ang Panginoon, hindi siya pabago-bago ng isip. So, misunderstood po yung ano natin. Yung passage na yun is misunderstood, ano? Kaya ang ibig lang sabihin doon ay lahat ng gumagalaw ay kakain sila ng vegetation. Yun ang ano. Kasi iba pagka sa uh, Hebrew. Pag in English na nag-iiba na eh. So depende na sa translation ng tao. Anyways, wala na tayo masyadong oras. So I hope and pray na tayo po ay may natutunan sa parsya na to. Sa katandaan po natin na ang unang kasalanan ng tao ay violation ng food commandment. Sinabi po ng Panginoon kay Adam at Eve, huwag silang kakain ng, ng fruit of the tree of knowledge of good and evil. Pero kumain sila. So, violation po ng food commandment agad. So, huwag po natin gayahin yun. Ano? Pag sinabi ng Panginoon, huwag mong kainin, huwag mong kainin. Wag natin kakainin. So, yan po, no? I hope and pray na mayroon tayong konting natutunan sa araw na ito, sa parsya na ito. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito binigay niyo sa amin upang kami po ay makapag-usap at makapag-share ng inyong parsya patungkol sa law of caste root o law of clean and unclean animals at sa mga maraming bagay pa. Nawa Panginoon ay mabuksan ng isipan ng mga kapatiran na maaaring nag-struggle pa rin hanggang ngayon patungkol sa mga food commandments. Nawa Panginoon ay ah, maunawaan at magkaroon ng kalakasan na iwasan
ang mga hindi dapat kainin at hindi dapat gawin. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat shalom po mga kapatid at magkita-kita tayo sa next Shabbat. Shalom.